Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima eh. Ba't nyo kailangan kausapin ng boss niya? Para baka mag-o-offer? Malamang siguro. Yo, what's up mga kalakbay? Ito panoorin natin to. Isang truck driver na tinikiran at tinamp yung kanyang truck dahil sa bumili lang sila ng pagkain yung asawa niya, pero ang ipinato sa kanila ay unattended na nagmumulta ng 5,000 pero naandyan naman ang truck driver. Panoorin natin kung paano tinulungan ni Colonel Busita ang isang truck driver na ito. O ako, sa taong bayan, yun ang iisipin. Ito, nakaklamp, no? Anong oras kayo, Cleanam? Ang karesibo po 8:35 eh. Patay na resibo. Nandyan kayo? Opo, nandiyan po kami sa loob. Hindi nyo naramdaman? Nakalagay dito, Brother Matt, oh. Yes, boss. Attended vehicle 1,000, motorcycle 500, light vehicle 2,000, medium 3,000, heavy motor vehicles 4,000, super heavy motor vehicles. Saan kayo kumain? Doon po. Bumili lang po ako ng pagkain. Nagbubuli pagkaan dito. Ba't dyan kayo pumarada? Galing po kami sir ng sa uli. Maluwag naman, Brother Matt. Yes, boss. Ang Saka tama marami dito. dito sir truck ng Hindi, ang tama, pag may tao, ticket. Laman ninyo nung mag-clamp. Hindi po, nakita ko na lang may pag sabi nito, may city, may imos daw. In-start ko, pag silip ko. Sabi niya, huwag mabante, may kalab na. Sabi sa akin ng taga-city. Kaya pinatay ko na lang po ang truck. Nasaan ba ang boss nyo? Nasa Buti na lang nandiyan si Colonel eh. nag-hospital, nagkikimo. Kung wala, tapos. Nagkikay mo ang boss mo. Ano lang po ang namin yung Sekretarya, saka Magkano ang sweldo mo sa isang araw? hindi po kami araw lang sir, per biyahe po. Pag wala pong biyahe, wala pong kita. O di wala kang kita ngayon. Wala po. Bro Jerry, punta tayo sa City Hall. Sama natin to. Tama naman na hindi dapat pumarada, ano? Sabi nating obstruction. Itatanong natin, titingnan natin kung ano nakalagay sa ordinansa. Kasi clearing ibig sabihin clearing, pinagbabawal yung obstruction. Nag-clamp sila. Lalo nang lumala. Lalo nang nag-obstruct. Parang mahirap i-justify yun. Parang ang dating sa nag-iisip, pera-pera lang. May picture ka nung operatiba, yung mga taong patingin. Patunay na nandito kayo. Oh, tama. Kasi kung wala kang nakipakitang picture, baka nagkukwento ka lang o nagdadahilan ka lang. Yan po sir. Ay, oo. Brother Jerry, medyo maliwanag lang. Pero yan, may operatiba. Importante, may ebidensya tayo Opo. na nandyan ka. Kasi, kung wala ka, may katwiran sila na mag-clamp. Tama po. Misis, may mga lakad pa kami, Sacrifice ka muna, huwag ka munang kumain. Kami naman, di pa rin kumain. Isasama ko yung mister mo. Okay? Pwedeng makita yung ordinansa niyo. Yung sa clamping. Patingin. Driver, namumukhaan mo sa kanila kung sino yung nag-clamp o yung kasama. Hindi ko po nakita nga po kung sino, Hindi, may picture ka. kung sino po nagclam ng Hindi, truck, sir. patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, no? Opo. Ito ba ang nagbigay sa'yo ng resibo? Hindi po, yung isa po. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark, kay Mark po. Makan. Pati nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang,
The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads, including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lane, parks, and other public places within the territorial jurisdiction of the city of Imos. Ito, any person violating the provision of this ordinance and the public code of the city of Imos for the illegal parking shall be fined as follows. Attended vehicles, 1,000. Tapos nakaano po kasi dyan, sir, yung... Ay kapatid, unattended yan. Sir, actually, ganito po kasi yan. Pwedeng makapag-ano po. Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya. Actually, hindi naman po namin siya tutuluyan dapat. Ang ano po kasi namin, together with the seat mo, ang ginagawa po kasi namin sa operation niya, kinaklamp lang po, tapos titikitan lang po siya. Okay. Tsaka, tatanggalin po yung clamp. By the way, brother, public service, public interest. Naka-video tayo, ha? Apo. Kasi wala naman tayong pag-uusapang personal. Para alam ng publiko, alam ng mga truck drivers, ano bang naging issue. Apo. Amenable ka, brother, na yung driver nasa truck. Okay, sige, tuloy mo. Tapos, ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Actually, sa totoo, Brad, alam mo yan, ang tagal natin nag-usap. Ayaw ka namin ganyan na. Kasi ang naging problema, yung license mo is fully ng LTO. Opo. O, sige. Na nakaano. Tapos, sabi ng... So, ang dala mo, ticket. Ticket din O, po. sige, ngayon. Yung seat mo po, yung traffic namin, inaanuhan siya na i-issuean ka namin ng ticket. Okay. Eh, ang sabi niya sa amin, bahala kayo kasi kayo ang may batas niyan eh. Sabi niya. So, sinabihan ka pa para tawagan yung boss mo. Eh, ang sagot sir sa amin yung boss ko kasi parang presidente yan. Namin tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako, ha? Go ahead, sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta. Kahit ba sabihin niya, yung boss niya, presidente o councilor o sino, wala sa usapin yun. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit na uwi sa clamping? Ayun nga po, kasi naka-illegally park. Ang ginagawa po namin, kasi hindi po kami nag-issue ng ticket. Dito po talaga in-issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para Sige, tuloy mo. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung ganun. Ang violation niya, traffic violation. Dapat pag may violation, ticket. So dahil wala kayong paniket, clean up ninyo. Sir, yung ano po namin is part po ng road clearing kagaya. Clean up mo. Kasi naka-obstruct po. O, sige. Clean up mo kasi naka-obstruct. O, ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka nahuli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may kurbada doon. Pag may na-aksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean up mo eh. Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo, ang problema talaga kapatid, marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko, yung boss niya pala, nagdadialysis eh. May malubhang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin ninyo yung ordinansa. Baka hindi nyo alam.
Pag hindi nagsettle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang mag-settle ng 1,000. Kasi kapatid, hindi naman kaya kita sinasabihan kinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima Ba't nyo kailangan kausapin ang boss niya? Para baka mag-o-offer? Ako, sa taong bayan, yun ang iisipin. Sir, sige. Bakit gusto mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, bakit kailangan tawagan pa niya ang boss niya? Actually, hindi po ako ang nagsabi po nun. Ang inaano ko po, yung sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala Ganito po. nga kapatid, sa pagpapatupad ng batas na kapatulad nito, walang pakialam ang boss niya. Hindi ito trabaho ng congressman. Nakakaawa na yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kumbaga, mas malaki pa ang violation nung nag-clamp Pati yung team leader Sana, wag na ninyong gawin ito, kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So, by the way, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable, kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran. Kasi base sa ordinansa, kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo. Nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya. May nagsabi sa'yo? Ito po. Sabi po sa akin, nakalagay po dyan na 5,000. Mali. Attended Ito po. So, nakalagay dito, kapatid, attended, di ba? At na-witnessan mo sa pag-uusap. Nagkaharap-harap, di ba? So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi ito? Sa truck, kaya 5,000. Hindi, kung kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. Ay ang pagkalam niya, 5,000. Siyempre, usapan tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000, ang laki nun Kung ito ay may diskarte, boss, pwedeng pag-usapan Yes. Kung hindi rin naman po kasi matigas yung ulo niya, pinapaalis naman po din sila sir, para hindi matuloy. Hanggat maaari naman po ayaw namin. Kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Andun po, nung una. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa'yo, kapatid. Sir, excuse me. Yes. Nung sinasabihan po siya na iba yung naging gesture niya kasi dun sa mga tropa. Yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. Paano ngayon? Lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya, kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Base po sa nangyari, ano po yung, wala po ba siyang pagkamamali? Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya, base sa ordinansa 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean-up ay nakaharap nyo? So again, tayo naman lahat nagkakamali Yes, sir. No. Okay, thank you po. Ako naman nagsasalita on behalf of the driver. Kasi makikita naman natin, mababa lang yung pinag-aralan niya. Hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito, pero kapatid, with respect to our chief, wala siya. Hopefully, maipatupad ito ng tama. Yes, sir. Kasi next time na magkamali kayo sa ngalan ng public service, magsasampa ako ng kaso kung sino ang dapat managot. At ang gagamitin kong backup is the ordinance. Yes, sir. Thank you, sir. So please. So Brother Matt, bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa yung pera? Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, nandyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain.
Saan ko na ilagay yung pera ko? Ay, wala po. Hindi, nasa truck po mo. Wala po ako dala. Ito lang po. Saan magbabayad? Treasurer's office po. Ticket lang po dito. Oh, 1,000 sa ticket. Oh, kumain ka. Dito na lang po. Sige. Oh, dagdag mo yan doon sa dapat mo. So, brother, klaro ha? Thank you, sir. Ito yung first and last. Yes, sorry, sir. O sige, oo. Kapatid, eto. Paki-ano mo na. Thank you ha. Yung, Hindi daw po ng sticker yung kasama ko. sige, okay ka na. Oh, basta. Basta tama yun ha. Huwag kayong magsusuhol. Opo. Tapos pagka ganyan, mag-picture kayo. Mag-video. Para may magamit ang ebidensya. O misis, yung nawala sa kanya sweldo, binigyan ko na ha, 1,500. No? Tapos, okay lang yon pagka inaantok, pumarada, matulog. Ba't hindi mo na lang ipinasok dyan? May mga paradaan po to. Pumotor dyan. Ah, ganun ba? Mga Wag niyong pipilitin magmaneho kapag inaantok. Opo. Ha? O, diba? Kasi minsan lang aksidente, Grabe, ano? minsan lang Kung wala mamatay. pa si Skernel Busita, baka Namatay, malamang hindi na siguro mabubuhay abutan ng yung siyam-siyam katawan yung lupa. truck driver doon sa may gilid ng Kaya, kalsada. Kawawa naman. pero kung hanggat Ay sa mga gustong mag-follow at saka maiwasan ninyong pumarada sa ganitong lugar. visit lang kanilang account, may YouTube channel at Facebook sige. page. Nandun na rin yung O, telephone misis, number ha? na kung paano sila Okay na, sige. Maraming Okay, salamat. okay.